Mataas sa isang liblib na bundok, malayo sa mga kaguluhan ng mundo, may naganap na pambihira. Nagbago ang anyo ni Jesus sa harap mismo ng kanyang pinakamalapit na alagad. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na parang matinding sikat ng araw, at ang kanyang mga damit ay kumislap na may liwanag na hindi mula sa mundong ito. Pagkatapos, lumitaw ang dalawang lalaki mula sa sinaunang panahon, sina Moises at Elias, sa tabi niya. Hindi ito isang panaginip o talinghaga. Isa itong tunay na tagpo kung saan ang banal ay nakipagtagpo sa pisikal na mundo. Isang malinaw na tanda sa mas malaking plano ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Si Moises, nakilala sa pagbibigay ng kautusan, si Elias, na naaalala dahil sa makapangyarihang propesiya, at si Jesus, ang anak ng Diyos, ay magkasamang nakatayo. Hindi lang ito basta himala, ito ay isang makalangit na mensahe, isang mahalagang sandali sa katuparan ng propesiya at isang matibay na pagpapatunay ng layunin ni Kristo. Sa video ngayon, susuriin natin ang malalim na kahulugan sa likod ng pangyayaring ito. Titingnan natin kung bakit ang mga lalaking ito ang lumitaw, ano ang kanilang tinalakay kay Jesus, at kung paanong inuugnay ng sandaling iyon ang kautusan, ang mga propeta, ang mabuting balita at ang hinaharap na kaluwalhatian. Kunin mo ang iyong Biblia at maghanda dahil ang nangyari sa bundok na iyon ay patuloy pa ring umaalingaw-ngaw hanggang ngayon at maaaring magbago magpakailanman ang pananaw mo sa misyon ni Jesus. Simulan na natin. Magsimula tayo sa mismong pangyayari, isa sa mga pinakakahanga-hanga at misteryosong tagpo sa mga kwento ng Ebanghelyo. Tinatawag itong pagbabagong anyo at napakahalaga nito kaya nabanggit ito sa tatlong magkatulad na ebanghelyo, Mateo 17, Marcos 9 at Lucas 9. Magtutuon muna tayo sa bersyong nasa Mateo dahil ito ang may pinakamaraming detalye. Mateo 17, 1-3. Pagkalipas ng 6 na araw, dinala ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan na kapatid nito at inakyat sila sa isang mataas na bundok, sila lamang. Doon, nagbago ang kanyang anyo sa harap nila, ang kanyang mukha ay kumislap na parang araw at ang kanyang mga damit ay naging nakakasilaw na puti. Pagkatapos nakita nila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Huminto tayo sandali. Ang ilang talatang ito ay puno ng kahulugan. Dinala ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan, ang kanyang pinakamalapit na kasama, ang tatlong naroon din nang siya'y manalangin sa Getsemani. Sila ang mga alagad na pinayagan niyang masaksihan ang malalalim at makapangyarihang bahagi ng kanyang ministeryo. Umakyat sila sa mataas na bundok. Bagaman hindi binanggit sa Biblia ang pangalan nito, marami ang naniniwalang ito ay ang Bundok Hermon, ang pinakamataas na tuktok sa lugar na iyon na umaabot ng higit sa 9,000 talampakan. Sa kasulatan, ang mga bundok ay madalas na lugar ng banal na karanasan gaya ng Sinai o Horeb. At dito, may nangyaring kamangha-mangha. Nagbago ang anyo ni Jesus sa harap ng kanilang mga mata. Ang salitang Griego na ginamit ay metamorpho, ang ugat ng salitang metamorphosis. Ito ay naglalarawan ng ganap na pagbabago, hindi lang panlabas, kundi ang pagpapakita ng kanyang tunay na banal na kalikasan. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na parang araw at ang kanyang kasuotan ay kumislap na parang liwanag. Sa sandaling iyon, tila lumabo ang kanyang pagiging tao at nakita ng mga alagad ang kanyang tunay na kaluwalhatian. Ang parehong kaluwalhatiang tinaglay niya bago pa man nilikha ang mundo, gaya ng mababasa sa Juan 17:5. At ang kaluwalhatiang muli niyang ipapakita sa kanyang pagbabalik. Habang sinusubukan ng mga alagad na maunawaan ang nangyayari, lumitaw ang dalawang tao, hindi bilang malabong anyo, kundi bilang mga tunay at maningning na lalaki na nakikipag-usap kay Jesus. Isaalang-alang natin ang dalawang lalaking iyon, sina Moises at Elias. Ang kanilang presensya
ay hindi basta-basta lamang. Hindi sila basta mga tanyag na pangalan mula sa sinaunang kasaysayan. Hindi rin ito simpleng pagtitipon ng mga alamat para ipakita lamang. Ang kanilang paglitaw ay sinadya, puno ng kahulugan at malalim na nakaugat sa propesiya. Pero bakit sila? Bakit hindi si Abraham na kilala bilang ama ng pananampalataya? Bakit hindi si David na inilarawan bilang may pusong sumusunod sa Diyos? Bakit hindi si Isaias, ang propetang nakakita sa Diyos na mataas at dakila sa isang pangitain? Bakit sina Moises at Elias ang piniling naroon sa bundok na iyon, sa mismong sandaling iyon at tunay na nakipag-usap kay Jesus? Para maunawaan ito, kailangan nating pagmasdang mabuti kung sino talaga ang dalawang lalaking ito. Hindi lang bilang mga tauhan sa kasaysayan, kundi bilang mahahalagang figura sa walang hanggang plano ng Diyos. Ang kanilang presensya ay nagpapakita ng isang makapangyarihang katotohanan, isang ugnayang nagdudugtong sa luma at bago, pinapasan ang parehong bahagi ng kasulatan. Nandoon sila hindi lamang para kay Jesus. Lumabas sila para kina Pedro, Santiago at Juan din, at para rin sa atin, mga nakikinig, nanonood at naghahangad maunawaan ang banal na sandaling ito. Kung gusto nating maunawaan ang kahulugan ng kanilang pakikipagtagpo kay Jesus, dapat nating maunawaan kung ano ang kinakatawan ng bawat isa, ano ang kanilang natupad, at ano ang ipinapahayag ng kanilang presensya sa tabi ni Kristo tungkol sa kaharian ng Diyos. Magsimula tayo kay Moises at saka natin tatalakayin si Elias. Si Moises ay isa sa pinakaiginagalang at pinakamahalagang tauhan sa Biblia. Banggitin mo lang ang kanyang pangalan at agad na maaalala ng mga henerasyon ng mga Hudyo ang Eksodo, ang pagbibigay ng kautusan, ang tipan at ang pagsilang ng kanilang pambansang pagkakakilanlan. Si Moises ay hindi lamang pinunong panrelihiyon. Siya ay isang tagapagligtas, isang propeta, tagapagbigay ng kautusan at gabay sa isang mahirap at matigas ang ulong bayan. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng banal na karanasan, mga tanda mula sa Diyos at walang tigil na pananalangin para sa kapakanan ng iba. Sinasabi sa Exodo 33:11, si Yahweh ay nakikipag-usap kay Moises ng harapan gaya ng pakikipag-usap ng isang kaibigan. Pag-isipan mo yon. Sa lahat ng mga pinuno, propeta at lingkod sa lumang tipan, si Moises lamang ang inilarawan na may ganitong uri ng pakikipag-usap sa Diyos. Naranasan niya ang lapit sa may lalang na walang sinuman sa panahong iyon ang nakaranas. Umakyat siya sa bundok Sinai, pumasok sa presensya ng Diyos, at bumabadala ang mga salitang mula mismo sa langit na inukit sa bato. Si Moises ang ginamit ng Diyos upang ihatid ang Torah, ang unang 5 aklat ng Biblia, Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang at Deuteronomyo. Hanggang ngayon, kilala pa rin ang mga ito sa tradisyong Hudyo bilang kautusan ni Moises. Ngunit ang kautusang iyon ay higit pa sa listahan ng mga utos. Ito ay isang banal na kasunduan, isang hanay ng banal na tagubilin na nagtakda ng katarungan, pagsamba, pagkakakilanlan at relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Moises, itinuro sa bayan ng Israel kung paano mamuhay kasama ang isang matuwid at banal na Diyos. At hindi rin natin dapat kalimutan, si Moises ang piniling kasangkapan ng Diyos upang palayain ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa tangan lamang na kahoy na tungkod at tawag ng Diyos, buong tapang siyang humarap kay Paraon. Ipinatawag niya ang mga salot hindi sa sariling lakas, kundi sa pagsunod sa tinig ng Diyos. Itinaas ni Moises ang kanyang kamay at nahati ang dagat sa dalawa. Pinangunahan niya ang isang mahirap at madalas magreklamong bayan sa ilang sa loob ng 40 taon. Natanggap niya ang mga tagubilin ng Diyos para sa tabernakulo, ang banal na lugar kung saan maninirahan ang Diyos sa gitna ng kanyang bayan.
Tinuruan niya ang buong henerasyon kung paano sumamba. Kapag sila'y sumuway, siya'y nanalangin para sa awa. Kapag sila'y nauuhaw, siya'y nanalangin at dumaloy ang tubig. Kapag sila'y nag-aaway, siya'y tumulong ayusin ang kanilang sigalot. Hindi lang siya isang pinuno, siya'y isang tagapamagitan, isang nagbubuhat ng pasanin ng buong bayan. At gayunman, sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa, alam ni Moises na hindi siya ang huling kasagutan. Nagsalita siya tungkol sa isang darating pagkatapos niya. Sa Deuteronomio 18:15, sinabi ni Moises, "Magbabangon para sa inyo si Yahweh na inyong Diyos ng isang propetang tulad ko mula sa inyong mga kababayan. Siya ang inyong pakinggan." Direktang hula iyon tungkol kay Jesus. At sa pagbabagong anyo, nang sabihin ng Diyos, "Ito ang minamahal kong anak, siya ang inyong pakinggan." Ito ay salamin ng mismong mga salita ni Moises. Hindi iyon nagkataon. Ito ang katuparan ng sinabi ni Moises noon pa man. Ipinapaabot ni Moises sa bayan, may darating na mas dakila, isang magsasalita ng katotohanan ng Diyos, at kapag siya'y dumating, makinig kayo. Kaya naroon si Moises sa bundok, hindi bilang isang panauhing kagalang-galang o espiritu ng nakaraan, kundi bilang nagpapatunay na lahat ng kanyang ginawa, isinulat at pinaniwalaan ay palaging patungo kay Jesus. Si Kristo ang mas dakilang Moises, hindi lamang tagapagbigay ng kautusan, kundi siya na ganap na namumuhay dito, na pumapalit sa mga nakasulat na utos ng mga pusong binago. Gaya ng sinasabi sa Ezekiel 36 na pagsamba, nagbibigay siya ng pusong laman kapalit ng pusong bato. Hindi lang niya inilalabas ang tao mula sa Ehipto, pinalalayan niya sila mula sa kasalanan at dinadala sa buhay. At huwag palampasin ang sandaling ito. Sa panahon ng Eksodo, nang magningning ang mukha ni Moises matapos makipagtagpo sa Diyos, hindi siya matingnan ng mga tao. Kinailangan niyang takpan iyon ng belo, mababasa ito sa Exodo 34:33. Ngunit ngayon, sa bundok na ito wala ng belo. Pinahintulutan ang mga alagad na makita ang kaluwalhatian ni Kristo sa kanilang sariling mga mata. Hindi bumalik si Moises para kunin ang sentro ng entablado, naroon siya upang tumabi. Sa kanyang paglitaw, ipinapakita niya na natupad na ng kautusan ang tungkulin nito. Naabot na ng tipang kanyang dala ang layunin nito. Ang isa na kanyang binanggit ay narito na. Ito ang sandaling hinintay ng kasaysayan at hindi binubura ni Jesus ang gawain ni Moises. Kanyang dinadala ito sa kaganapan, gaya ng mababasa sa Mateo 5:17. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang alisin ang mga iyon, kundi upang tuparin. Kaya habang lumilitaw si Moises na may maningning na kaluwalhatian sa tabi ni Jesus, nasasaksihan natin ang kautusan na nakaharap sa kanyang katuparan. Ngunit bahagi pa lamang ito ng tagpo. Sa kabilang panig ay naroon si Elias, ang propetang may apoy, handang ibalik ang mga puso sa Diyos. Ngayon, ituon natin ang pansin kay Elias, ang lalaking kilala sa apoy. Kung kinakatawan ni Moises ang kautusan, kinakatawan naman ni Elias ang tinig ng propesya. Hindi siya tulad ni Moises, hindi siya gumawa ng mga batas o nagsulat ng mga banal na kasulatan. Hindi niya pinamunuan ang Israel palabas ng pagkaalipin o bumuo ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng isang bansa. Ngunit ang ginawa ni Elias ay marahil mas kahanga-hanga pa. Ibinalik niya ang bayan mula sa ganap na pagre-rebelde laban sa Diyos. Sa isang madilim na panahon nang pinamunuan ni Haring Ahab ang bansa sa pagsamba kay Baal at hinahabol ni Reyna Jezebel ang mga propeta ng Diyos upang patayin, bigla na lamang lumitaw si Elias, gaya ng bagyong bumabagsak mula sa langit, walang takot, matapang at hindi matinag. Sa 1 oras at 18 minuto, mababasa natin, bumagsak ang apoy mula kay Yahweh at tinupok ang handog. Nang masaksihan ito ng mga tao, sila'y nagpatirapa at sumigaw,
Si Yahweh ang Diyos, si Yahweh ang Diyos. Ang paghaharap na iyon sa bundok Carmel ay isa sa pinakamainit at pinakamahigpit na tagpo sa buong kasulatan. Mag-isa lamang si Elias, kaharap ang 450 propeta ni Baal. Hinarap niya ang maling pagsamba nila. Muli niyang itinayo ang altar ng Diyos. Ibinuho niya ang tubig sa ibabaw ng handog ng 3 beses, pagkatapos ay nanalangin ng maikli ngunit tapat na panalangin at bumagsak ang apoy mula sa langit. Ang tagpong iyon ay hindi lamang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ito'y muling gumising sa pagkakakilanlan ng bayan bilang hinirang ng Diyos. Ang misyon ni Elias ay isang panawagan sa pagbabalik, isang pagtawag sa bayan na talikuran ang mga Diyos-Diyosan at panibaguhin ang kanilang pagtatalaga sa tipan ng Diyos. Ngunit hindi lamang siya isang propetang may matinding pananalita. Gumawa siya ng mga kahanga-hangang kababalaghan. Binuhay niya ang anak ng isang balo, 1 oras at 17 minuto at 22 segundo. Pinanatili niyang umaagos ang langis at harina sa panahon ng matinding tagtuyot. Nanalangin siya at tumigil ang ulan sa loob ng 3.5 taon. Binanggit ito sa Santiago 5:17. Pagkatapos ay nanalangin siyang muli at bumukas ang kalangitan at bumuhos ang ulan. Ngunit isa sa mga pinakanatatanging bahagi ng kwento ni Elias ay kung paano ito nagtapos, o sa totoo lang, kung paano ito hindi nagtapos. Sa 2 oras at 11 minuto, mababasa na lumitaw ang isang karwaheng nagliliyab na may mga kabayong apoy at dinala si Elias sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Hindi siya namatay. Maliban kay Enoch, siya lamang ang taong nabanggit sa kasulatan na dinala sa langit nang hindi nakaranas ng kamatayan. Iyon ang nagpanatangi sa kanya sa lahat ng propeta. Ngunit higit pa roon, namukod tangi rin ang pangako ng kanyang pagbabalik. Sinasabi ng Malakias 4 at 5 ang tungkol sa pagbabalik ni Elias. Ang iisang talatang iyon ay lumikha ng henerasyon ng matinding paghihintay. Sa panahon ni Jesus, marami sa mga Hudyo ang naniniwalang babalik si Elias upang ipahayag ang pagdating ng Mesyas. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon tuwing Paskwa may iniiwang bakanteng upuan para kay Elias, isang sagisag na ang sinaunang pangako ay patuloy na hinihintay. Lumipat tayo sa Bagong Tipan. Nang magsimulang mangaral si Juan Bautista sa ilang, tinanong siya ng mga tao, "Ikaw ba si Elias?" Bakit? Sapagkat alam nila na dapat bumalik si Elias bago dumating ang Mesiyas. Ipinaliwanag sa Lucas 1:17 na si Juan ay dumating na may parehong espiritu at lakas ni Elias upang ibalik ang puso ng mga ama sa kanilang mga anak. Kinumpirma ito ni Jesus sa Mateo 11:14. Kung tatanggapin ninyo, siya ang Elias na darating. Kaya tinupad ni Juan ang papel ni Elias sa isang makasagisag na paraan. Ngunit ngayon, sa bundok ng pagbabagong anyo, ang tunay na Elias ay nakatayo sa kaluwalhatian sa tabi ni Jesus. Ang kanyang paglitaw ay may malalim na kahulugan. Ipinapakita nito na ang panahon ng mga propeta, yaong mga nananawagan sa Israel na magbalik loob sa Diyos, ay umaabot na sa katuparan. Ipinapahayag nito na bawat tinig ng propesya mula kay Isaias hanggang kay Jeremias hanggang kay Malakias ay humantong sa sandaling ito. Sinasabi nitong ang isa na kanilang tinutukoy ay narito na at tapos na ang kanilang misyon. Ang paglitaw ni Elias ay gaya ng makalangit na pahayag na dumating na ang matagal ng hinihintay na panahon. Parang sinasabi niya, ito na ang isa na matagal na naming tinuturo. Narito na ang Mesyas, dumating na ang kaharian ng Diyos. Hindi lamang si Elias ang kinakatawan niya ang buong tradisyon ng propesiya. Bawat babala, bawat mensahe, bawat pananabik at pangako, lahat ng iyon ay natutupad kay Jesus.
at kung paanong minsang humarap si Elias nang walang takot sa mga hari at Diyos-Diyosan, ngayon ay nakatayo siya sa tabi ng hari ng mga hari, ang tunay na Diyos, nagniningning sa liwanag ng langit. Kaya't nang tumingala sina Pedro, Santiago at Juan at makita si Elias sa tabi ni Moises na si Jesus ay nasa gitna nila, hindi lang sila nakakita ng isang himalang pangitain. Nakakita sila ng pagpapatunay. Natupad na sa anak ng Diyos ang kautusan at ang mga propeta at handa nang ipahayag iyon ng langit. Sa puntong ito, malinaw na kung bakit sina Moises at Elias ang piniling magpakita sa pagbabagong anyo. Ngunit may mas malalim pa rito. Sina Moises at Elias ay hindi lamang tanyag na tauhan sa kasaysayan ng Israel. Hindi lamang sila makapangyarihang lingkod ng Diyos. Sila rin ay makapangyarihang sagisag, mga buhay na larawan ng dalawang pangunahing bahagi ng banal na kasulatan ng mga Hebreo. Si Moises ay kumakatawan sa kautusan, si Elias ay kumakatawan sa mga propeta. Magkasama nilang kinakatawan ang buong tinig ng lumang tipan. Sa panahon ni Jesus, kapag sinabi ng mga tao ang kautusan at ang mga propeta, ang tinutukoy nila ay ang buong nakasulat na salita ng Diyos sa panahong iyon, ang tinatawag natin ngayon na lumang tipan. Kaya't ang paglitaw ni na Moises at Elias ay hindi lamang pagkikita ng dalawang figura. Isa itong makapangyarihang larawan ng kasulatan na nagkakaisa. Ngayon, pakinggan natin ang sariling mga salita ni Jesus. Sa Lucas 24:27 sinasabi, simula kay Moises at sa lahat ng propeta, ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay na nasusulat tungkol sa kanya sa lahat ng kasulatan. Nangyari ito sa isang kamanghamanghang pangyayari matapos ang pagkabuhay na muli, habang naglalakad si Jesus kasama ang dalawang alagad na puno ng lungkot at kalituhan sa daan patungong Emmaus. Hindi nila siya nakilala at sila'y puno ng pangungulila. Paano niya binuksan ang kanilang mga mata? Ipinakita niya sa kanila, gamit ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, kung paanong ang buong kwento ng kasulatan ay patungo sa kanya. Mula Genesis hanggang Malakiyas, mula sa pagtakas ng Israel mula sa Ehipto hanggang sa mga awit ni David, mula sa lingkod na nagdurusa ni Isaias hanggang sa pangitain ni Daniel tungkol sa anak ng tao, lahat ay humahantong kay Kristo. Kaya nga sinabi ni Jesus noong pasimula pa ng kanyang ministeryo sa Mateo 5:17, huwag ninyong isipin na naparito ako upang alisin ang kautusan o ang mga propeta. Hindi siya naparito upang burahin ang mga iyon, naparito siya upang tuparin ang mga iyon. Bawat utos, bawat salitang propetiko, bawat sagisag at banal na pangako, lahat ay kanyang dinala sa kaganapan. Huminto tayo at pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng tuparin. Ibig sabihin nito ay dalhin ang isang bagay sa ganap nitong kahulugan, tapusin ang sinimulan, hindi upang kanselahin ito, kundi upang dalhin ito sa itinakdang layunin. Kaya't nang makita natin si Jesus na nagniningning sa kaluwalhatian sa pagitan ni na Moises at Elias sa bundok, higit pa ito sa isang himala. Ito ay isang paglipat ng banal na kapangyarihan at tungkulin. Ito ay isang paglipat ng autoridad. Ang kautusan sa pamamagitan ni Moises ang nagpakita sa atin kung ano ang kasalanan at kung ano ang hinihingi ng banal na pamumuhay. Ang mga propeta sa pamamagitan ni Elias at ng iba pa ay tumawag sa mga tao na magbalik loob sa Diyos at nagturo tungo sa ipinangakong tagapagligtas. At ngayon, narito na ang tagapagligtas at idineklara ng Ama, pakinggan ninyo siya. Pinagtitibay ni Pablo ang katotohanan ito sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sa Roma 3:21, isinulat niya, ngayon ay nahayag na ang katuwiran mula sa Diyos, bukod sa kautusan, at ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta.
Ibig sabihin nito ang ebanghelyo ay hindi nagkakansela ng lumang tipan. Tinutupad nito ang pinakamalalim na mensahe nito. Isipin mo ito, si Moises ay tumingin sa hinaharap para sa isang propetang higit pa sa kanya. Si Elias ay nakakita sa darating na hari na mas dakila kaysa alinmang trono sa lupa. Ipinakita ng kautusan ang ating pagkukulang at ang ating pangangailangan ng kapatawaran. Ipinahayag ng mga propeta ang habag ng Diyos at ang kanyang pangako ng pagliligtas. Ngayon, sa bundok na ito, lahat ay nagtatagpo kay Jesus. Kung paanong minsang ipinasa ni Moises ang pamumuno kay Josue upang pangunahan ng Israel papasok sa lupang pangako, at kung paanong ipinasa ni Elias ang kanyang tungkulin kay Eliseo at binigyan siya ng dobling bahagi ng kanyang espiritu, dito naman ay may bagong paglipat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa isa pang lingkod, kundi sa mismong anak ng Diyos. Dito nagtatapos ang lumang tipan at nagsisimula ang bago. Dito nagiging realidad ang lahat ng dating ipinahiwatig. Dito natatagpuan ang katuparan ng lahat ng pangako. Kaya oo, nakatayo sina Moises at Elias doon na may maningning na kaluwalhatian. Ngunit hindi sila ang pangunahing sentro. Sila ay palaging nagtuturo sa isa na nasa gitna, ang isa na nananatili kapag ang lahat ay nawala. Gaya ng sinasabi sa Mateo 17:8, nang tumingin ang mga alagad, wala na silang nakita kundi si Jesus, sapagkat siya lamang ang nananatili. Siya ang tumutupad sa kautusan, nagdadala ng mensahe ng mga propeta at tumutupad sa pag-asa ng bawat henerasyon. Ang pagbabagong anyo ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang nagpakita, sina Moises at Elias, o kahit sa liwanag na nagmula kay Jesus. Ang tunay na punto ng pagbabago ay nang magsalita ang Diyos mula sa langit. Sinasabi sa Mateo 17:5, samantalang siya'y nagsasalita pa, naroon ang isang maningning na ulap na lumilin sa kanila at narinig ang isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Pansinin natin ito ng mabuti. Una, kung kailan ito nangyari, habang nagsasalita pa si Pedro. Dahil sa sobrang pagkabighani at pagkalito, nagsimula siyang magbigay ng mungkahi. Baka maaari silang magtayo ng 3 kubol, isa para kay Jesus, isa para kay Moises at isa para kay Elias. Ngunit bago pa niya matapos, sumingit ang langit. Lumitaw ang isang maningning na ulap, hindi madilim o mabagyo, kundi maningning at puno ng liwanag. Ang nakikitang kaluwalhatian ng Diyos, nakilala bilang Shekinah, gaya ng pumuno sa tabernakulo sa Exodo at sa templo sa unang hari. Ang ulap na ito ay hindi karaniwan. Ito ay malinaw na presensya ng Diyos. At mula sa ulap na iyon, dumating ang tinig ng Ama, 2 beses lamang sa mga ebanghelyo na nagsalita ng malakas ang Diyos. Ang una ay sa bautismo ni Jesus sa Mateo 3:17. Doon sinabi ng Diyos, ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Ngunit ngayon, may idinagdag siya, makinig kayo sa kanya. Hindi lang ito payo, ito ay isang banal na utos, bigyang pansin siya, sundin siya. Bakit ito napakahalaga? Sapagkat katatapos lang ituring ni Pedro sina Moises, Elias at Jesus na magkakapantay, naghahandog na magtayo ng 3 tolda na parang pare-pareho lang sila, ngunit agad iyon itinuwid ng Diyos. Si Moises ay tapat sa bahay ng Diyos. Si Elias ay tinig na naghahanda ng daan. Ngunit si Jesus ang anak na namamahala sa bahay. Tulad ng itinuturo sa Hebreo 3:5-6, ipinapakita ng Diyos na natapos na ang tungkulin ng batas at ng mga propeta. Tapos na ang kanilang mensahe. Ngayon dapat nakatuon ang lahat ng pansin kay Jesus. Ito ay makalangit na pagbabago, isang banal na paglilipat ng kapangyarihan. Sinasabi ng Diyos, nakinig na kayo sa aking mga sugo. Ngayon, pakinggan ninyo ang aking anak.
Si Jesus ay hindi basta susunod na propeta sa isang mahabang hanay. Siya ang ganap na salita. Sabi sa Hebreo 1:1 hanggang 2, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. Ngunit sa mga huling araw na ito, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At sino ang anak na ito? Siya ang kagalakan ng Ama, ang lubos na nakalulugod sa Diyos, ang ganap na pagpapahayag ng banal na kaluwalhatian at katotohanan. Ang utos na iyon, makinig kayo sa Kanya, ay may walang hanggang kahalagahan. Ipinapaalala nito ang Deuteronomio 18:15, kung saan sinabi ni Moises, magbabangon ang Panginoon ninyong Diyos ng isang propeta na gaya ko mula sa inyo. Kailangan ninyong makinig sa Kanya. At ngayon, tuwirang kinikilala ng Diyos Ama si Jesus bilang Kanyang ipinangakong isa. Tinutupad nito ang sinabi ni Moises at ang pagpapatibay ay hindi lang galing sa mga alagad, galing ito mismo sa langit. Ang sandaling ito ay hindi na para kina Pedro, Santiago at Juan lamang. Ito ay pampublikong pahayag ng langit na si Jesus ay minamahal na anak ng Diyos, na ang kanyang tinig ang may pinakamataas na kapangyarihan at siya ay dapat pakinggan, higit sa batas, sa mga propeta at sa anumang opinyon ng tao. Huwag itong ipagsawalang bahala sa mundong puno ng iba't ibang tinig, mga guro, sistema, paniniwala at pananaw. Pinuputol ng Diyos ang ingay at sinasabi, makinig kayo sa Kanya. Patuloy pa ring nagsasalita ang banal na utos na iyon ngayon, sapagkat nang mawala ang ulap, nang wala na sina Moises at Elias, nang maglaho ang pangitain, ayon sa Mateo 17:8, tumingala ang mga alagad at nakita lamang si Jesus. Si Jesus lamang ang nanatili. May napakalalim na kahulugan kung saan ito nangyari sa isang bundok. Sa Biblia, ang mga bundok ay mga lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos. Umaangat sila sa ibabaw ng mga sagabal at itinatangay tayo sa mas malalim na pag-unawa, pagninilay at pahayag. Ngunit higit pa roon, ang bundok ng pagbabagong anyo ay may malinaw na pagkakahawig sa isa pang tanyag na bundok, ang bundok Sinai, kung saan unang nakipagtagpo si Moises sa Diyos. Tingnan natin ang mga ugnayang ito. Umakyat si Moises sa bundok Sinai upang makipagtagpo sa Diyos. Umaakyat din si Jesus sa bundok na ito kasama ang 3 alagad upang masaksihan nila ang mangyayari. Sa Sinai, bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos sa anyo ng ulap. Ganon din dito, isang maningning na ulap ang bumalot sa kanila, tanda ng presensya ng Diyos. Sa Sinai, narinig ang tinig ng Diyos mula sa ulap, ipinahayag ang kanyang tipan. Dito, muling nagsalita ang Diyos, ngunit sa pagkakataong ito, kinukumpirma ang kanyang anak at nagbibigay ng bagong utos, makinig kayo sa Kanya. Pagkababa ni Moises mula sa Sinai, nagningning ang kanyang mukha, ngunit ang liwanag na iyon ay naglaho, kaya kinailangan niyang takpan ito. Sa bundok na ito, si Jesus mismo ay nagliliwanag mula sa loob. Ang kanyang kaningningan ay mula sa kanyang sariling banal na kalikasan at ang kanyang kaluwalhatian ay hindi kumukupas. Nauunawaan mo ba ang ibig sabihin nito? Ang tinikman ni Moises, ipinapakita ni Jesus ng ganap. Ang sinimulan sa Sinai ay natapos dito. Sa Sinai, ibinigay ang batas. Sa bundok na ito, ipinahayag ang biyaya. Sa Sinai may takot, sa sandaling ito tayo'y inaanyayahang lumapit. Sabi sa Exodo 11:16, may kulog, kidlat, makapal na ulap at malakas na tunog ng trumpeta na nagpatindig balahibo sa mga tao. Sa Sinai, sila ay natakot ng husto. Nanatili silang malayo, takot na lumapit. Tanging si Moises lamang ang pinayagang umakyat. Ang mga tao ay kailangang manatili sa ibaba. Sa Exodo 20:20, nakiusap sila kay Moises, "Ikaw na lang ang magsalita sa amin at makikinig kami.
Huwag hayaang direktang magsalita sa amin ang Diyos, baka kami mamatay. Ngunit ngayon, sa espesyal na bundok na ito kung saan nagbago ang anyo ni Jesus, may bago. May bundok pa rin, may ulap pa rin, at may tinig pa ring nagsasalita. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na ilayo ang mga tao, tinatanggap sila ng Diyos. Sa halip na takot na humahadlang, may isang maningning na kagandahan na humihikayat sa atin na lumapit. Ngayon si Jesus ang bundok na ating inaakyat. Siya ang nag-uugnay ng langit at lupa. Siya ang nakikipag-usap sa Diyos para sa atin, ngunit hindi siya umaakyat ng mag-isa. Isinasama niya tayo kasama niya. Sabi sa Hebreo 12:18 hanggang 24, hindi na kayo lumapit sa isang bundok na may apoy at lindol, kundi sa lugar kung saan naroroon si Jesus, ang nagdadala ng bagong pangako mula sa Diyos. Malaki ang pagkakaiba. Sa bundok Sinai, ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos sa pamamagitan ng isang lingkod. Ngunit sa bundok na ito, ibinigay niya sa atin ang kanyang sariling anak na nagtatapos sa sinimulan ng batas. Sa Sinai, kailangang manatiling malayo ang mga tao. Ngunit kay Kristo, tayo ay iniimbitahang lumapit. Si Jesus ay hindi lamang mas mabuting bersyon ni Moises na nagdadala ng mas matibay na pangako. Siya rin ay tulad ni Elias, ngunit higit pa ang tunay na sugo ng Diyos. At ano ang ginagawa ng mga sugo ng Diyos? Hindi lang sila nagsasalita tungkol sa hinaharap. Ipinapakita nila sa mga tao ang plano ng Diyos. Pinaaalala nila na bumalik sa katotohanan, sa pagsamba at sa mga pangako ng Diyos. Ginagawa ito ni Jesus ng ganap. Hindi lang siya nagsasalita ng mensahe ng Diyos. Siya mismo ang mensaheng iyon. Sa Juan 1:14, mababasa natin na ang salita ng Diyos ay naging tao at nanirahan sa atin at nakita natin ang kanyang maningning na kaluwalhatian. Kaya ang sandaling ito sa bundok ay hindi lang pag-uulit ng nangyari sa Sinai. Higit pa rito, ito ay tanda ng isang bagong pangako kung saan ang kagandahang minsang nagdulot ng takot ay ngayon nagbubukas ng daan patungo sa kabutihan. At sa gitna ng lahat ay si Jesus, nagliliwanag sa liwanag, pinagtitibay ng Diyos, mas dakila kaysa sa batas, mas dakila kaysa sa mga propeta at mas malapit kaysa dati. Ang Diyos ay hindi na natatakpan ng usok at kulog. Ngayon sinasabi niya, ito ang aking anak na minamahal. Makinig kayo sa Kanya, sapagkat kay Jesus ang makapangyarihang presensya ng Diyos ay nagiging isang bagay na maaari nating makilala at maramdaman. Bakit nga ba 3 lamang sa kanyang mga alagad ang isinama ni Jesus upang masaksihan ang makapangyarihang tagpong ito sa bundok? Bakit hindi lahat ng 12? Bakit hindi ang buong karamihan? Ang sagot ay nagpapakita ng isang malalim na dahilan, hindi lang tungkol sa kaganapan, kundi tungkol sa tungkulin ni Pedro, Santiago at Juan. Hindi lamang sila mga matatalik na kaibigan, sila ay bahagi ng tinatawag ng marami na pinakapalapit na grupo ni Jesus. Paulit-ulit na ipinapakita sa Ebanghelyo na sila ay pinili upang masaksihan ang pinaka-personal at matinding bahagi ng buhay ni Jesus. Nang buhayin ni Jesus ang anak na babae ni Jairo sa Marcos 5, tanging sina Pedro, Santiago at Juan ang pinayagang pumasok sa silid kasama niya. Sa halamanan ng Getsemani, habang siya'y nakikipaglaban sa matinding kalungkutan at tumutulo ang pawis na parang dugo, muli, sila ring 3 ang hiniling niyang manatiling malapit at manalangin. At dito, sa bundok kung saan nagniningning ang kanyang kaluwalhatian, sila rin ang inanyayahang masaksihan ito. Bakit nga ba sila lang? Sapagkat ang kanilang makikita ay magbabago sa kanilang pangunawa. Ipapakita ni Jesus ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi pa nila nakikita, ang banal na kaluwalhatian na taglay niya bago pa siya pumarito sa lupa, at maririnig nila mismo ang tinig ng Diyos, isang napakabihirang karanasan sa buong kasulatan. Bakit sila? Dahil bawat isa sa kanila ay lalakad sa mahihirap na landas.
magdadala ng malaking pananagutan at magdurusa para sa kanilang pananampalataya. Kailangan nila ng isang bagay na personal at hindi malilimutan upang kanilang mapanghawakan. Isipin natin ang bawat isa ng panandalian. Si Pedro, madalas siyang mauna magsalita, mabilis kumilos at malalim ang damdamin. Naging sentrong tauhan siya sa unang kilusang Kristiyano, Galatia 2:9. Ipinangaral niya ang makapangyarihang mensahe sa Pentecostes. Nagpagaling sa mga tao sa pangalan ni Jesus at sa huli ay pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit si Pedro ay nagkaroon din ng sandali ng matinding kahinaan. 3 beses niyang itinangging kilala si Jesus noong gabing siya'y inaresto. Ang pangitain sa bundok na ito ay nagsilbing malinaw na paalala ng tunay na pagkakakilala ni Jesus na tumulong kay Pedro upang makabangon at palakasin ang iba. Makalipas ang mahabang panahon, sumulat si Pedro sa 2 Pedro 1:16 hanggang 18 na ang kanilang ipinapahayag ay hindi mga katang-isip na kwento. Nakita nila mismo ang kadakilaan ni Jesus. Naalala niya ang tinig mula sa langit habang kasama nila si Jesus sa banal na bundok. Nanatili sa puso ni Pedro ang sandaling ito magpakailanman. Hindi ito panaginip o simbolo. Totoong nangyari ito at nakita niya mismo ng kanyang sariling mga mata. Pagkatapos ay naroon si Santiago, kapatid ni Juan, isa sa maiinitin ang loob na tinaguriang mga anak ng kulog. Siya ay masigasig at matatag sa pananampalataya. Si Santiago ang magiging unang apostol na papatayin dahil sa paniniwala kay Jesus, pinapatay ni Haring Herodes, Gawa 12:2. Hindi siya nabuhay ng matagal matapos muling mabuhay si Jesus, ngunit namuhay siya ng walang takot. Marahil ang makapangyarihang sandaling iyon sa bundok ang makita si Jesus na nagniningning gaya ng araw, ang nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang kamatayan. Hindi lamang siya nakakita ng isang matalinong lalaki roon. Nakita niya ang hari sa kaluwalhatian at iyon ay nagbago ng kanyang pananaw sa lahat ng bagay. At si Juan, ang pinakamalapit kay Jesus, ang pinakabatang alagad, ang siyang nakasandal kay Jesus sa huling hapunan. Si Juan ang magsusulat ng ebanghelyo na nagdadala ng kanyang pangalan, 3 liham, at ang aklat ng pahayag puno ng mga pangitain at malalalim na hiwaga. Si Juan ang nabuhay ng pinakamatagal sa kanilang lahat. Nakakita siya ng mga pangitain ng langit mismo. Inilarawan niya ang kordero na nagniningning sa kanyang trono, kumikislap gaya ng nakita niya noong araw na iyon sa bundok. Ang karanasang iyon ay hindi nawala sa kanyang alaala. Ito'y humubog sa mga salitang isinulat niya kalaunan sa Juan 1:14 na ang salita ay naging tao at nanirahan sa atin at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Kaya hindi basta nagkataon na pinili ni Jesus ang 3 ito. Pinili niya sila dahil sila ay magiging mga saksi, hindi lamang sa kanyang pagdurusa, kundi pati sa kanyang kadakilaan, hindi lamang sa kanyang kamatayan, kundi pati sa darating na buhay. Hindi lamang sa krus, kundi sa koronang susunod dito. At ang karanasang ito ay hindi lang para aliwin sila ng personal. Ito rin ay upang ipakita ang isang mas malaking bagay na darating. Ito ay isang munting patikim ng mangyayari kapag muling bumalik si Jesus. Sa kanyang pagbabalik, hindi siya darating sa kahinaan. Siya ay lilitaw na may lakas at karangalan. Ang pagbabagong anyo ay tila isang maikling patikim, isang sulyap sa hinaharap kung kailan makikita siya ng lahat sa ganap na kaluwalhatian. Sa Mateo 16:27 hanggang 28, sinabi ni Jesus na ang anak ng tao ay darating taglay ang kaliwanagan ng kanyang ama na papalibutan ng mga anghel.
Tunay na sinasabi ko sa inyo, may ilan dito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao sa kanyang maharlikang kapangyarihan. Ang pangakong iyon ay natupad bahagya sa bundok na iyon. Binigyan sina Pedro, Santiago at Juan ng isang sulyap sa kawalang hanggan upang manatili silang tapat sa kasalukuyan. Sapagkat kapag tunay mong nakita ang hari sa kanyang kaluwalhatian, walang hirap, walang takot, walang pag-atake ang makakaalis sa nakita mo. Iyan ang lakas na nagmula sa banal na lugar na ito. Ang pagbabagong anyo ay hindi lamang alaala ng nakaraan. Nagbukas ito ng tanawin patungo sa hinaharap. Ang sandaling iyon ay hindi lamang kasaysayan, ito'y tanda ng darating. Ito ay si Jesus na nagbibigay sa kanyang mga tagasunod at sa atin ng isang sulyap sa darating, ang kanyang muling pagkabuhay sa kaluwalhatian, ang kanyang pagbabalik na may kapangyarihan at ang kanyang walang hanggang kaharian. Tingnan natin ang bawat bahagi. Ang matinding liwanag na nagmumula kay Jesus ay larawan ng hitsura ng kanyang maluwalhating katawan, pagkabuhay na maguli. Sa loob ng maikling sandali, ang tabing ng kanyang anyong tao ay naalis. At ang mga alagad ay hindi lamang nakakita ng kanilang guro o ipinangakong tagapagligtas. Nakita nila ang banal na anak ng Diyos kung paano siya bago pa man bumaba sa lupa. Iyon din ang liwanag na makikita nila matapos ang kanyang muling pagkabuhay at iyon din ang kaningningang taglay niya kapag siya'y muling bumalik. Sa pahayag 1:14-16, inilalarawan si Jesus na maluwalhati sa ganitong paraan. Ang kanyang ulo at buhok ay puti gaya ng lana, ang kanyang mga mata ay parang nagliliyab na apoy, at ang kanyang mukha ay nagniningning na parang araw. Malapit na malapit ang mga salitang ito sa nakita ng tatlong alagad sa bundok na iyon. Ang paglitaw ni Moises at Elias sa kaningningan ay nagpapakita ng pag-asa ng buhay pagkatapos ng kamatayan at ng hindi napuputol na pangako ng Diyos. Si Moises ay pumanaw at inilibing. Si Elias naman ay kinuha paakyat sa langit habang buhay pa. Si Moises ay kumakatawan sa mga namatay na nagtitiwala sa Diyos. Si Elias ay kumakatawan sa mga buhay pa na itataas sa langit. Ang tagpong ito ay tahimik na patikim ng sinasabi sa unang Tesalonika, ika-4 na pahina 6:16 hanggang 17 na una, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhayin at pagkatapos ang mga nabubuhay pa ay isasama sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon. At dito sa bundok, kapwa silang naroroon, si Moises na muling itinindig at nagniningning sa kaluwalhatian, at si Elias na inakyat at muling nagpakita. Magkasama silang kumakatawan sa lahat ng iniligtas ng Diyos, yung mga makakasama ni Kristo sa kanyang darating na kaharian. Ang maningning na ulap ay sumasagisag sa presensya ng Diyos gaya noong sinaunang panahon. Ito ang parehong nakikitang kaluwalhatian, ang Shekinah na gumabay sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa ilang. Ito rin ang ulap na bumaba sa tolda ng sambahan at sa templo, na tanda na ang Diyos ay nananahan sa gitna nila. Ngayon, ang ulap na iyon ay bumaba muli, hindi sa isang gusali o tolda, kundi kay Jesus mismo. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay hindi na nakatali sa isang lugar, ito ay nasa isang persona. Sa Juan 1:14, sinasabi na si Jesus ay naging tao at tumira sa atin, puspos ng kaluwalhatian. Siya na ngayon ang bagong pook ng pagkikita ng Diyos at tao at pinagtitibay ito ng maningning na ulap. Ang tinig mula sa ulap ay huling pagpapatibay ng Diyos. Ito ang aking anak na minamahal. Makinig kayo sa kanya. Ang parehong tinig na ito ay muling magsasalita sa katapusan ng panahon, ngunit hindi na mula sa bundok gaya ng Sinai, kundi mula sa kanyang trono sa langit. Sinasabi sa Hebreo 12:25 na mag-ingat tayong mabuti na pakinggan ang kanya na nagsasalita mula sa langit.
Sa bundok na iyon, ang tinig ay hindi lamang para kina Pedro, Santiago at Juan. Ito ay mensahe para sa lahat ng tao. Isang patikim ng araw na ang bawat tuhod ay luluhod sa harap ni Jesus at ang bawat dila ay magsasabi na siya ang Panginoon. Filipos 2:10-11. At huwag kalimutan ang isang mahalagang pahayag sa Lucas 9:27. Tunay na sinasabi ko sa inyo, may ilan dito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos. Maraming tao ang nalito sa linyang ito, ngunit kaagad matapos sabihin ito ni Jesus, dumiretso ang kwento ni Lucas sa pagbabagong anyo. Pagkalipas lamang ng 6 na araw, umakyat sa bundok kasama niya sina Pedro, Santiago at Juan. At doon mismo nakita nila ang kaharian, hindi pa sa ganap na anyo nito, kundi nakabukas sa maningning na kagandahan. Hindi lamang nila nakita si Jesus bilang nagdurusang lingkod, kundi bilang matagumpay na hari. Nasaksihan nila ang langit na dumarampi sa lupa. Nakita nila ang kaharian ng Diyos, hindi bilang isang ideya, kundi sa harapan mismo ng kanilang mga mata, maliwanag, buhay at puspos ng kapangyarihan. Tinupad ng sandaling iyon ang pangako ni Jesus, pinatutunayan na nagsimula na ang kaharian at malapit nang dumating ng ganap na walang makakahadlang, kaya't ang pagbabagong anyo ay hindi lamang isang kamanghamanghang tanawin. Ito ay isang patikim ng darating pa ang pagbabalik ni Kristo. Ipinapaalala nito na ang parehong Jesus na naglakad sa Galilea, nagturo sa pamamagitan ng mga talinhaga, nagpagaling ng mga may karamdaman, ipinako sa krus at muling nabuhay. Ang parehong Jesus na iyon ay babalik, hindi sa kahinaan, kundi sa kaluwalhatian, hindi sa katahimikan, kundi sa kaningningan, hindi bilang lingkod, kundi bilang matagumpay na hari. At kung ang isang sulyap lamang sa kanya ay nagbago sa mga alagad magpakailanman, isipin mo na lang kung gaano kalakas ang magiging epekto kapag nakita siya ng harapan. Sinasabi sa unang Juan 32 na kapag nagpakita si Jesus, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya ng malinaw. Ang araw na iyon sa bundok ay nagbigay sa kanila ng patikim. Ang krus ang magdadala ng kapatawaran, ang walang lamang libingan ang magbibigay sa kanila ng tiwala. Ngunit ang pagbabalik niya sa kaluwalhatian, iyon ang huhubog sa kanilang panghabambuhay na pananaw. At ngayon may isa pang kamanghamanghang detalye na nag-uugnay sa lahat ng ito. Sinasabi sa Lucas 9:30-31, bigla na lang lumitaw ang 2 lalaki at nakipag-usap kay Jesus. Sila ay sina Moises at Elias, nagniningning sa kaluwalhatian at nakipag-usap sa kanya tungkol sa kamatayang kanyang haharapin sa Jerusalem. Isipin mo yon, ang 2 dakilang tauhang ito ay hindi nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa doktrina, mga pangyayari sa mundo o mga kababalaghan. Pinag-uusapan nila ang kanyang nalalapit na kamatayan. At may isang espesyal na salitang ginamit sa orihinal na tekstong Griego. Ang salitang isinalin bilang kamatayan ay talagang Exodus. Sadyang pinili ang salitang iyon. Direktang inuugnay ito sa kasaysayan ng Israel, kung paanong pinamunuan ni Moises ang bayan ng Diyos palabas ng Ehipto, tumawid sa dagat at pumasok sa tipan. Si Jesus naman ay naghahanda para sa isang higit na dakilang paglalakbay, isang tatawid sa pagdurusa at kamatayan patungo sa walang hanggang kalayaan. Pinamunuan ni Moises ang isang pisikal na pagtakas mula sa pagkaalipin patungo sa ipinangakong tahanan. Ngunit si Jesus ay pamumunuan ang isang espiritual na pagliligtas mula sa kasalanan patungo sa biyaya, mula sa kamatayan patungo sa tunay na buhay, mula sa pagkakasala patungo sa kapatawaran. Iniligtas ni Moises ang bayan ng Diyos sa ilalim ng unang tipan. Magdadala naman si Jesus ng kaligtasan sa ilalim ng bago. At si Elias,
Siya ang matapang na propetang nanindigan nang ang bansa ay tumalikod, tinatawagan ang mga tao na bumalik sa Diyos. Ang kanyang buhay ay tungkol sa paggising ng puso at pagtuturo ng daan pabalik sa katapatan. Kaya dito sa bundok, nakikita natin si Moises na nagpapakita ng pagliligtas sa pamamagitan ng batas, si Elias na nagpapakita ng panawagan sa pagsisisi sa pamamagitan ng mga propeta, at si Jesus sa gitna, pinagbubuklod ang lahat ng ito hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang nalalapit na kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi lamang ipinaliwanag ni Jesus ang batas, isinabuhay niya ito ng ganap. Hindi lamang siya humiling ng pagsisisi, binayaran niya ang kabayaran para sa pagtubos. Ito ay hindi basta karaniwang pag-uusap. Ito ay isang pagpupulong ng kaluwalhatian, isang makalangit na pagpapatibay na nagpapakita na ang lahat, ang batas, ang mga propeta at ang mga pangako ng Diyos ay patungo sa gagawin ni Jesus sa Jerusalem. Ang krus ay hindi isang liko sa daan. Ito ang patutunguhan mula pa nung una. At dito mismo sa sandaling ito, tila nagtagpo ang oras. Ang batas ay tumuturo sa nakaraan. Ang mga propeta ay nagtutulak patungo sa hinaharap. Ngunit si Jesus ang nakatayo sa gitna, nag-uugnay ng langit at lupa. Kaya bakit nakipagtagpo si Jesus kina Moises at Elias? Dahil ang sandaling ito ay hindi lamang isang pag-uusap, ito ay isang pahayag na nagpapakita na ang plano ng Diyos ay nasa tamang landas, na dumating na ang kaharian at na si Jesus ay handa ng isagawa ang pinakadakilang misyon ng pagliligtas. Ngayon upang pagdugtungin ang lahat, bakit silang dalawa? Dahil kinakatawan ni Moises ang batas at kinakatawan ni Elias ang mga propeta. Pareho silang malinaw at makapangyarihang nagturo sa isa na nakatayo sa pagitan nila, si Jesus, ang anak ng buhay na Diyos. Ito ay hindi lamang isang makapangyarihang sandali ng liwanag at hiwaga. Ito ay isang malinaw na pahayag mula sa langit, sa mundo, sa mga alagad, at sa atin. Ito ang aking minamahal na anak. Pakinggan ninyo siya. Sa isang iglap, nakita natin ang nakaraan na natupad, ang kasalukuyan na nagbago, at ang hinaharap na nahayag. Si Jesus ay hindi lamang bahagi ng kwento, siya ang may akda nito. Ibinigay niya ang ganap na kahulugan sa batas, tinapos ang mensahe ng mga propeta, nag-alok ng bago at higit na dakilang pangako, at naghahari sa kaluwalhatiang hindi kailanman kukupas. Lahat ng kasulatan ay nagtuturo sa kanya. At siya ang dapat nating makita, pakinggan at sundan, hindi lamang sa bundok, kundi sa ating araw-araw na buhay. Kung ang pagtanaw na ito sa bundok ng pagbabagong anyo ay nakatulong na buksan ang iyong puso, kung nakita mo kahit kaunting sulyap kung sino talaga si Jesus, huwag mo itong sarilinin. Pindutin ang like button upang mas maraming tao ang makadiskubre sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Mag-subscribe at pindutin ang kampana para hindi ka makaligtaan sa susunod na paglalakbay sa kasulatan. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang pinakatumatak sa iyo mula sa karanasang ito sa bundok? Ito ba ay ang kumikislap na kaluwalhatian, ang tinig mula sa ulap, o ang kahulugan sa likod ng salitang Exodus? Pag-usapan natin ito. At higit sa lahat, ibahagi ang video na ito sa isang taong sabik na mas maunawaan ang Biblia ng mas malalim. Ang pagbabagong anyo ay hindi lamang para sa tatlong alagad na iyon. Ito ay isang sulyap na para sa ating lahat, isang paalala na si Jesus ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian sa mga handang lumakad kasama niya. Kaya patuloy na maghanap, patuloy na matuto, at patuloy na umakyat ng mas mataas, sapagkat ang susunod mong pagkikita sa kanyang kaluwalhatian ay maaaring mas malapit kaysa iyong iniisip.